Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Sa ilalim ng presyon ng babaeng nakasuot ng brocade na damit, nakaramdam ng pananakot ang mga nakamaskarang cultivator at patuloy na umatras. Sa pagkakataong ito, ang lumilipad na karwahe sa himpapawid ay dahan-daang gumalaw, umaangat pataas. Huminto ang babaeng nakasuot ng brocade na damit at tumangala, nakadarama sa pamamagitan ng pakiramdam ng isang eksperto na mayroong makapangyarihang mga cultivator sa lumilipad na karwahe. Kung dumating na ang elder, bakit pa gagamitin ang mga rebelde sa lungsod? Pagkatapos magsalita ng babaeng nakasuot ng brocade na damit, walang naging tugon mula sa lumilipad na karwahe, na parang balak nilang baliwalain siya. Nagharap ang dalawang panig, walang gumagalaw. Pagkatapos, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mga yabag ng kabayo. Si Wei Weian ay nakasakay sa isang mataas na kabayo, dahan-daang lumalapit. Nang makita ito, yumukod ang mga sundalo bilang paggalang. Hindi sila tiningnan ni Wei Weian, kundi ang babaeng nakasuot ng brocade na damit. Brocade clothes, alam mo ba kung bakit ipinadala ako ng emperador upang sugpuin ang rebelyon ngunit binigyan lamang ako ng 5,000 tropa? Bahagyang tumanggo ang brocade clothes bilang tugon. Ang labanan ng mga cultivator ay hindi tungkol sa dami kundi sa kalidad. Balak din ng emperador na subukan ang kakayahan ng general. Hindi dapat itago ng brocade clothes ang kanyang mga kasanayan. Pagkarinig nito, wala nang sinabi si Wei Weian at ibinaling ang kanyang malamig na tingin sa malaking lumilipad na karwahe sa himpapawid. Sa ilalim ng langit, lahat ng lupa ay pag-aari ng hari. Sa paggamit ng pangalan ng mga rebelde upang guluhin ang anan, ano ang inyong mga intensyon? Namangha si Ming Shiren sa nasaksihan niyang eksena. Ang pag-arte at pagbabago ni Wei Weian ay talagang nakakagulat. Kung hindi natin alam ang totoo, iisipin ko pa na ito ang tunay na Wei Weian. Mula sa kanilang pag-uusap, naunawaan ni Ming Shiren na ang brocade clothes na ito ang eksperto sa tabi ni Wei Weian, na nagpapakita ng six-leaf technique isandaang tribulation insight at nagpipigil pa rin. Anong antas ng lakas ang mayroon siya? Paano nagkaroon ng napakaraming eksperto sa isang sira-sirang lugar tulad ng Anang? May nakatagong kayamanan ba sa lupa? Matamis ba ang hangin dito? Pagkarinig sa kanyang sinabi, kumunat ang noo ni Duan Muxing at sumangot. Hindi ito matamis. May bahagya pang ang amoy. Ikatlong nakatatandang kapatid, lumayo ka sa akin. Ang pahayag na ito, na hindi ipinarating sa pamamagitan ng voice transmission, ay napansin ng brocade clothes. Ang kanyang tingin, matalim na parang kidlat, ay bumaling sa bubong. Gayunpaman, dahil sa sikat ng araw, hindi niya nakita ng malinaw sina Ming Shiren at ang iba pa. Mga estranghero, umatras kaagad. Pagkarinig sa utos ni Le Brocade Clothes, mabilis na umatras sina Ming Shiren at Ma Sheng. Naikubli na nila ang kanilang aura, kaya hindi na sila naiiba sa mga baguhan sa cultivation. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon ng paggalaw mula sa lumilipad na karwahe. Isang boses ang bumaba, dapat mamatay si Wei Weian. Pagkarinig nito, tumaas ang kilay ni Wei Weian. Arroganting patayin sila. Nang ibigay niya ang utos, agad na nagsimulang maghatid ng mga utos ang kanyang tenyente, ngunit biglang lumipad ang isang higanteng espada mula sa lumilipad na karwahe, kasabay ng isang malakas na sigaw, misteryosong bituin ng langit. Ang higanteng espada, malapad at medyo parang pinto, ay umikot na parang isang higanteng windmill. Si Lee Brocade Clothes, pagkarinig sa mga salitang, misteryosong bituin ng langit, ay nagbago ang ekspresyon. Sect ng Underworld, umatras. Natigilan sina Ming Shiren at Ma Sheng. Ang pinakamatandang nakatatandang kapatid, pupunta ako at ipapaalam sa master upang hulihin ang traidor. Tumalikod si Ma Sheng upang umalis, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Ming Shiren at umiling. Huwag kang magmadali. Ang pinakamatandang nakatatandang kapatid ay palaging may dalang sable, hindi espada. Ang higanteng espada na ito, bagamat kahawig ng sable, ay hindi ito. Ang kapangyarihan ng misteryosong bituin ng langit ay hindi sapat na malakas,
Kung hindi, sa kasanayan ng pinakamatandang nakatatandang kapatid, buhay pa ba ang mga taong ito? Pagkatapos ng paalala ni Ming Shiren, napagtanto ni Duan Muxing na ang sinasabing pinakamatandang nakatatandang kapatid ay isang impostor. Pagkakahawig, masyadong nakakagulat. Kahit ang mga disipulo ng Evil Sky Pavilion ay kailangang maging maingat sa pagkilala, paano pa kaya ang iba? Patuloy na pinanood ng dalawa ang labanan. Si Wei Brocade Clothes, nang makitang tinatangay ang kanyang mga tauhan ng atake ng misteryosong bituin ng langit, ay halos hindi makapaniwala. General, umatras ka agad. Ngumiti nang may kumpiyansa si Wei Weian. Nagtitiwala ako sa iyong mga kakayahan. Pagkarinig nito, muling nagpayo si Li Brocade Clothes, sa mataas na antas ng labanan, maaaring hindi ka lubusang maprotektahan ng iyong mga nasasakupan. Kung mamatay ka, magkakagulo ang mundo. Bumantong hininga ng malalim si Wei Weian at sa huli ay nagalit. Payo ni Brocade Clothes, umatras. Sino ang mag-aakalang makakarating si Weiyuan sa ganito kalayo? Umaasa lamang kay Li Brocade Clothes. Labis siyang napapagod, misteryosong naitaas sa posisyong ito, misteryosong nakatali sa buong mundo. Tumingin si Wei Brocade Clothes sa malaking lumilipad na karwahe sa himpapawid. Ang engranding pagdating ng pinuno ng numero 1 demonic sect, Underworld Sect, paumanhin sa anumang kawalang galang. Isang boses ang bumaba mula sa lumilipad na karwahe, ang gusto ko ay ang buhay ni Wan. Ang batang babae ay hindi masyadong nakakaunawa. Ang Underworld Sect ay nakikialam sa rebelyon, hinahadlangan ang pagsisikap ng general na sugpuin ito. Ibig bang sabihin nito ay nagde-declare kayo ng puot sa Great Flame? Pagkarinig nito, agad na tumugon ang lumilipad na karwahe, naghahanap ng kamatayan. Muling lumitaw ang higanting espada na may mas malaking momentum kaysa dati. Kung gayon, ipagkakaluhog ko ang iyong hiling. Nang bumaba ang boses, bumugso ang mga alon ng layuning pumatay. Mahigpit na kumunat ang noo ni Li Brocade Clothes, walang bakas ng takot. Alam kong hindi ako katapat ng dakilang pinuno, ngunit hindi ako uurong. Hindi inaasahan ni Ming Shiren na ang babaeng ito na si Brocade Clothes ay magtataglay ng gayong tapang. Kahit na ang cultivator sa itaas ay isang impostor, ang kanyang kultibasyon ay tunay na malakas. Maaari bang talagang naabot ng babaeng ito na si Brocade Clothes ang kanyang buong lakas, na may kakayahang makipaglaban sa gayong makapangyarihang kalaban? Sa sandaling ito, isang maliit na figure ang lumipad mula sa tirahan ng Qi. Nang masusing tingnan, ito ay si Ciu Honor, nakasuot ng cloud robe feather dress. Magaan siyang lumipad na parang isang lark, na ikinainggit ni Duan Muxing at Ming Shiren. Talagang may paborito si Master. Hindi pa sapat ang isang piraso ng Brahma Heaven Silk, binigyan pa niya siya ng cloud robe feather dress. Lumapit si Ciu Honor sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid, dala ang mensahe ni Lasho. Sinabi ni Master na hindi maaaring mamatay sina Le Brocade Clothes at Wei Weian. Nagulat si Ming Shiren. May kikialam ba tayo? Nagpadala si Gian Yian ng isang lumilipad na liham na humihingi ng tulong kay Master. Pagkarinig nito, tumanggo si Ming Shiren. Talagang mabait ang puso ni Master, ngunit si Jen ay palaging masipag, itinuturing na isa sa atin. Gayunpaman, bakit gustong tulungan ni Gian Yian si Le Brocade Clothes? Nang makita ni Le Brocade Clothes si Ciu Honor na nakasuot ng feather dress, na may kayamanang tulad ng cloud robe feather dress, paano siya magiging ordinaryong tao? Kahit nakakapasok pa lamang niya sa nascent divinity tribulation realm, isang batang babae pa lamang na walang bukas na dahon, walang sinumang maglalakas loob na maliitin siya. Isang malalim na boses, ang narinig mula sa lumilipad na karwahe, sino ang batang babaeng ito? Malamig na bumantong hininga si Ciu Honor, itinuro ang lumilipad na karwahe. Sinabi ni Master na walang sinumang dapat manakit kay Le Brocade Clothes at Wei Weian. Natahimik ang lumilipad na karwahe, na parang may pinag-iisipan. Magalang na sinabi ni Le Brocade Clothes, "Salamat, nakababatang kapatid, sa pagsasalita para sa amin, ngunit mas mabuting huwag kang makisali sa ganitong mga bagay."
Mas mabuting ingatan mo ang iyong sarili. Kumurap si CIU Honor. Ikaw ba si Lee Brocade Clothes? Bahagyang ngumiti si Lee Brocade Clothes, tumitingin sa kanya. Oo, ako nga, nakababatang kapatid. Ang nasa itaas ng lumilipad na karwahe ay ang pinuno ng numero 1 demonic sect sa mundo, Underworld Sect, Yin Hai. Mas mabuting tumakbo na kayo para sa inyong buhay. Pagkarinig nito, nag-alinlangan si CIU Honor na tumingin sa lumilipad na karwahe. Pinuno ng Underworld Sect, tumango si Wei Brocade Clothes. Oo, mayroong Evil Sky Pavilion na may 9 na direktang disipulo mula sa demonic ancestor, pawang mga demonyo. Ang pinunong ito ng Underworld Sect ang pangunahing disipulo ng Evil Sky Pavilion, na sinasabing isang 8-leaf golden lotus, hindi pa natatalo hanggang ngayon. Pagkatapos ay muling tumunog ang boses mula sa lumilipad na karwahe, alam mo na kung sino ako, bakit hindi ka pa sumusuko? Kumunat ang noo ni Le Brocade Clothes. Bakit ka nagtatanong ng alam mo na, Lord? Paano ako uurong? Nakakatawa naman ang pahayag na ito. Ang Onyang City, kahit ang kaligtasan ng Great Flame, ay nakasalalay ngayon sa isang babae. Si Ming Shuren, na hindi itinuturing ang sarili bilang isang bayani o isang taong matuwid, ay nakadama na ang babaeng ito ay tunay na nagtataglay ng pananagutan. Kung gayon, mamatay ka. Nang bumaba ang boses mula sa lumilipad na karwahe, muling bumulusok ang isang higanteng espada. Magaan na tinapik ni Le Brocade Clothes ang kanyang mga daliri sa paa para makakuha ng puwersa at sumugod sa himpapawid. Ikinakaway ang kanyang mga braso upang lumikha ng isang pananggalang sa paligid niya. Ang pananggalang ay kumislap ng maliwanag, hinaharangan ng malakas na enerhiya ng espada. Hulihin ang babaeng iyon. Kasunod ng utos mula sa lumilipad na karwahe, 4 na figure ang agad na lumipad patungo kay Le Brocade Clothes. Kahit ang 4 na dakilang tagapagtanggol ay mga impostor, malinaw na ang kanilang lakas at kultibasyon ay hindi tumutugma. Nang makita ito, humalaklak si Ming Shuren. Sinabi ng ating master na hindi dapat mamatay si Wei Brocade Clothes. Pagkasabi nito, sumugod siya na parang palaso patungo sa isa sa mga nakamaskarang cultivator. Sumunod nang malapit si Duan Musheng, winawasiwas ang Overlord Spear, direktang tumama sa mukha ng isa pa sa isang nakakatusok na atake. Kumislot ang Cloud Robe Feather Dress ni CIU Honor, at lumitaw ang Brahma Heaven Silk. Pumulupot ang seda sa dalawang natitirang nakamaskarang cultivator, pinipigilan ang kanilang pagkilos dahil sa kanilang kapabayaan. Dahil dito, nagkaroon din sina Ming Shuren at Duan Musheng ng ganap na kalamangan sa gitna ng matinding labanan. Isang kakaibang kulay purpura na enerhiya ang bumulatlas mula sa lumilipad na karwahe, isang enerhiyang parang ngunit hindi tulad ng malakas na enerhiya. Mabilis na itinaas ni Lee Brocade Clothes ang kanyang kamay upang salubungin ito ng kanyang sariling malakas na enerhiya, ngunit nang mapagtanto niyang hindi ito epektibo, natanto niyang ang kakaibang kulay purpura na enerhiya na ito ay mahika, na nakatarget kay CIU Honor. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari, bago pa man makapag-react si Le Brocade Clothes, huli na ang lahat. Nakakahinayang na bata, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Sumugod si Le Brocade Clothes patungo sa lumilipad na karwahe, naglalayong hulihin muna ang hari. Nang tamaan ng kulay purpura na enerhiya si CIU Honor, biglang kumislap ang Cloud Robe Feather Dress ng isang malalim na asol na sinag, na sumasalungat sa kakaibang enerhiya. Bagamat nabawasan nito ang karamihan sa enerhiya, itinulak pa rin ang natitirang puwersa si Lil Yuan pabalik, bahagyang napapatatag ang sarili sa courtyard. Galit siyang umungal at tumingin sa lumilipad na karwahe. Nang makita ang apurahang sitwasyon, nag-aalalang nagmadaling pumunta si Chiwan sa silid ni Lasho, humihingi ng kanyang tulong, ngunit nanatiling nakaupo si Lasho sa meditasyon, walang anumang tugon. Sa sandaling ito, naramdaman niya na parang may kapangyarihang gumigising sa kanyang isipan, lumalakas, isang sensasyong hindi pa niya nararanasan noon. Dati, nang nauunawaan ang heavenly writing, nararamdaman lamang niyang bumubuti ang kanyang mental na estado, at sa mga enkwentro sa Brahma Sound at Mahika, ito ay kusang nagtitrigger. Ngunit iba ang pagkakataong ito,
Isang misteryosong pakiramdam na parang kaya niyang kontrolin ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihang ito. Hindi ako maaaring huminto. Kapag huminto, mahihirapan akong muling hanapin ang pakiramdam na ito.